Kung ikaw ay may balak na mag-apply papunta dito sa New Zealand, may isang bagay kang dapat malaman at may isang bagay kang dapat ayusin. Ang bagay na to ay ang paggawa ng CV o kaya ang paggawa ng resume. May isang taong nagtatanong sa akin kung may format po ba daw ang paggawa ng CV o kaya paggawa ng resume kung ikaw ay mag-apply papunta dito sa New Zealand. Ang masasabi ko po, mayroon po. Ito po ay kailangan mong malaman at kailangan mong magawa bago ka mag-apply papunta dito sa New Zealand. Kung gusto mong malaman, may ginawa pa akong video. Medyo mahaba po kung gusto mong malaman kahit hindi ka po marunong gumawa ng resume. Kung masundan mo lang siya, madali lang po. Hindi ka po mahirapan kung ano ang iyong mga ilagay. Kasi dito po sa resume, kailangan po sa mga experience mong trabaho, kailangan po may description. Ang iba po ay hindi pa po masyadong marunong kung ano mga description ang ilalagay nila sa mga experience nilang trabaho. Kahit ako po, nung una hindi ko po alam yon kung anong mga bagay ang dapat kong ilagay doon. Ngayon po, may ginawa pa akong video para masundan mo, para magawa mo ng ayos ang iyong resume. Kung interesado ka, panoorin mo ang ginawa kong video. Kunin nyo po yung mga cellphone nyo. Punta lang po tayo dito sa Google. I-type lang natin CV format for Inseed. Ayan, labas po siya. Ayan. Templates, kay templates pwede po. Tapos yun yung logo na yon. Click mo yon. Nakikita ang tatlong guhit sa taas. I-click mo yan. Dadalhin ka dito. Kaya po nagawa ng ganyan kasi may account na pa ako dyan. Tapos yun, mag-create ako ng bago. Ayan, nalabas po siya kung ilang years experience mo. Piliin mo po yung 10 years pataas. Ayan. Mamili ka po ng templates. Yun po yan. Pwede ka pong mamili ng kulay. Kung anong kulay gagamitin mo sa baba. Ayan, may naselect pa akong isa. Dapat to sa taas. Ayan, maganda po tong isa na to. Click mo lang po yan. Ayan. Nakalagay dyan, create new resume. Click mo po yan. Ayan, apply for templates. Ayan, pilapan mo po yan. Pangalan mo. Tapos upload mo. Yan po ay sample lang po yan. Hindi po yan tunay na pangalan ko. Lugar, Suffolk City. Tapos, phone number. Kaya save phone number. Tapos, email address mo. Gumawa po kayo ng bagong email address para magamit mo sa pagkanyang bagay kasi mahirap po sa mga online po kasi mahirap po. Next lang po, ayan. Yan po yung ginawa ko kanina. Lumabas na po. I-click mo po lang yung done at saka save. Nadaling ka po dito kasunod. Job title. Asan ang job title mo? Sa akin po, example lang po to. Hindi po yung tunay. Ano ko pa. Huwag niyo pong gayahin yan. Ang ilagay niyo yung mga position nyo kung saan kayo nanggaling na kumpanya. Ayan. Employer mo, yung kumpanya mo. Sa akin, example lang po ito. Huwag niyo pong gayahin. Ayan po. Example lang po itong ginawa ko. Lagyan natin ng employer, kumpanya. Location niya, kung saan siya, saan yung location ng kumpanya mong pinagtrabahuan. Nailagay ko po Manila. Tapos, kailan ako nag-start sa ano na yon, sa kumpanya na yon. Lagyan mo siya, month at saka yung year. Tapos pagkatapos yan, pindutin mo lang yung done. Okay na po siya. Ayan. Sili ka ng year. Done. Tapos sa kabila naman, kung kailan ka nag-int, ilagay mo rin dyan. Tapos ilagay mo sa box, check. Ayan, save. Tapos, kagandahan po dito, may recommended na siya. Yan. Ibig sabihin, yung position mong nilagay, andyan na po yung description kaya hindi ka na po mahirapan na maghanap-hanap ng description o kaya yung duties and responsibilities mo sa position na nilagay mo. Kaya ito po yung kagandahan sa kanya kasi may recommended na po siya na description sa yung trabaho. Ayan, tapos sunod na gagawin. Ayun na, ayan na, ando na po siya, nakasave na po. Basta pagkatapos mong ilagin, may nakalagay po dyan, save and next. Yun, nakasave na po siya doon. Makikita mo na yun. Tapos,
Next, school and university. Ayan, kung saan ka nag-aral. Ito, example lang po ito, hindi po totoo ito. Yan, nilagay ko lang, hula-hula lang po yan, hindi po yan totoo. Ayan, kung may bachelor kayo, kung may mga degree kayo, ilagay nyo. Pero kung wala naman, ilagyan na lang po ng non o kaya NA. Ayan, tapos kung anong pinag-aralan mo, kung ikaw ba ay nag-aral sa iyong trabaho, kung sakaling nag-aral ka, ilagay mo dyan. Ayan, anong natapos mo, tapos kailan ka nag-graduate. Ayan, ilagay mo lang dyan yung totoo mong yung totoo mong ayan. Ayan, tapos yun, add recommended skills. Ayan, may recommended naman siya sa skill mo. Sa in-include mo kanina na position, may mga recommended siya na yun skill, kaya hindi ka na po mahirapan maghanap at saka maghagilap kung anong mga skill mo. May mga recommended agad siya. Kaya i-click mo lang yung plus kung gusto mong i-click yan. Magsisave na siya. Pinutin mo yung save. Ayan. Kung gusto mong, ayan, ano nakalagay dyan. O kaya area of experience, license. Ayan, may mga license po kayo, ilagay nyo po dyan. Mag-click nyo po yung license. Kung may license kayo, ilagay nyo yung mga nyo. Ayan. Job title, kung anong license mayroon ka na related sa trabaho mo. Tapos example lang po ito, electrical license. Tapos kailan siya naibigay sa iyo at saka kailan siya nag-expired. Yan, lagay mo po dyan. Tapos next and preview. Yan, preview mo lang. Yan, makikita mo na yung ginawa mo, makikita mo agad kung nakasave na. Ayan, kung gusto mong dagdagan pa, may pindutin mo lang dyan sa last, mag-add ka ng job, kaya mag-add ka ng experience mo. Ayan, mag-add ka lang job title, tapos employer, katulad kanina. Ito example lang, huwag mo pong gayahin po ito. Ang ilagay mo po dyan yung mga pinanggalingan mong kumpanya, kung saan siya. Ilagay ko location, Makati. Ayan, kunyari lang po ito, kailan ako nag-start doon. Ayan, lagay ako ng month, tapos year, tapos done lang. Ayan, pipili tayo ng kunyari 2020, done lang. Tapos next, add work details. Ayan, tapos kailangan ka nagtapos sa kumpanya na yon, ilagay mo rin doon. Ayan, ganyan lang kasimple. Ganyan lang kasimple, ilagay mo. Tapos i-check mo yung box ng current mong trabaho. Ayan, may recommended na po na naman siya na job description o kaya yung duties and responsibilities mo, kaya hindi ka na po mahirapan na maglagay-lagay. Kung mayroon man po sa kontrata nyo nilagay ng job description, pwede mo po yung ilagay dyan. Pero kung wala po, yan lang pong mo ilagay, parehas lang po yan. Yan, gusto mong mag-add pa dyan, pipili ka lang dyan, aling gusto mong dagdagan. Ayan, sa akin mag-add ako ng add your own. Nag-add ako ng contact preferences. Kunyari, ayan, yung contact person ko. Kunyari lang po ito, hindi po yun talaga mga totoong yan. Ang ilagay nyo, lagyan nyo muna ng temporary na mga number at saka pangalan ng mga contact references. Kasi ilipat pa natin to sa kabilang apps para secured. Tapos yun, kung mag-add ka ng language, ilagay mo rin po dyan kung anong mga language na alam mo. English, yan. Tapos select ka lang. Ayan, kung anong
professional, working, update content, yan. Andun na po yun, na-save na po siya. Ganun lang po. Tapos, may add ka. Paalala ko lang po, wag muna kayong maglagay ng mga tunay na birth date nyo at saka birthplace at saka mga cellphone number. Kasi po ililipat pa po natin to doon sa kabilang apps. Kasi po mahirap po maglagay ka ng details ng ano mo, yung birthday at saka yung mga cellphone number. Tsaka kahit pangalan po kung maaari, wag muna kayong maglagay ng tunay na pangalan kasi ililipat pa natin siya doon sa final na apps. Ayan, pagkatapos next at saka preview, makikita na po yung mga in-include mo. Ayan na siya. Nakihilera dyan sa kabila. Save and next. Ayan na. Kaya hindi ka po mahirapan kung anong format ang ginawa mo. Ayan, nasa kabila na siya. Tapos, ito na. Continue. Ito na. Kung paano mo siya kukunin. Kung paano mo siya masisave. Ang sasabihin ko po sa iyo, kung i-click mo yan, may bayad po dyan. Manghingi po yan ng ng back account mo. Huwag ka po dyan. I-send mo lang sa email. Ayan. Click mo lang yung sa taas here. Tapos sa email, kung saan mo pa po i-save. Click mo lang sa email at kung saan mo siya ipo-forward. Yan. Huwag ka po doon sa may mga bank account. Huwag ka doon kasi mahirap na. Yan, na-receive ko na yung email. Pag ma-receive mo na yung email, buksan mo po yun. Yun po yung pinaka-references mo. Kung baga, kopyahin mo po yan. Punta ka doon sa app na Word. Ayan. Para yan po yung kopyahin mo para di kayo mahirapan kung ano mga job description mo. Yan po kukopyahin mo. Punta ka doon sa Word na apps. Ayan, punta tayo. Itong ganitong logo niya. Ayan, ito. Click mo yan. Tapos dalhin mo sa pinakababa. Ayun, makikita mo yung format na yun. Ayan na. Yan yung, dyan mo kukopyahin. Ang una mong pipindutin mo yung lagyan mo ng picture, kuha ka ng picture, tapos ilagay mo dyan sa taas yung pinakamaganda o pinakapogi mong picture, yung formal yan, ilagay mo dyan sa taas. Ayan, sundan mo lang po yung ginawa ko. Yan, ikaw na po ang bahala kung saan mo siyang ilagay. Ayan. Kailangan yung formal na picture mo, yung kaya-aya tingnan. Pangalan mo, tapos apelyido. Ayan. Yung position mo, kung anong position na applyan mo, yan po yung ilagay mo dyan. Dito na po kayo maglalagay ng mga tamang detalye. Pati pangalan, apelyido, birthday, cellphone number, email address nyo. Kasi ito na po talaga yung gagamitin mo para sa pag-apply. Kaya dito mo na ilagay lahat ng details mo na tama. Kukopyahin nyo po yun. Yung nakalagay doon kanina, ihilera nyo po kung saan siya nakihilera. Ayan po. Kasi yan po yung pinaka-format kung gagawa ka ng CV dito sa New Zealand. Kopyahin nyo po yan ganyan. Kukopyahin nyo po yun. Ayan. Kasi yung sa kabila, hindi po yun ma-download kasi may bayad. Huwag ka po doon. Hindi mo siya pwedeng ma-share sa email kasi may bayad. Mahirap na doon. Maglalagay ka ng bank account mo tapos mga baka ma-hack pa yung bank account mo. Huwag ka po doon. Dito ka lang. Kumbaga, sila lang po yung reference natin. Kukopyahin natin dito sa apps na Word. Ito po yung gagawin natin. Ito po yung ginawa ko. Yan, kayo na po ang bahala. Mag-encode dyan. Pwede mong i-encode lahat ng mga kung may idagdag ka pa, gawin mong maganda. Yan, kayo na po ang bahala. Kasi kung gagawin ko pa, sobrang haba na po ng video. Baka mainip na po kayong tingnan. Tapos mga job description nyo,
work experience mo, ilagay mo kumpanya, position, pero yung mga job description, yun po yung ilagay dyan. Yung recommended doon kanina, yun po yung kopyahin nyo dyan. Kaya sa kontrata nyo, kung may job description naman, ilagay nyo rin po dyan, idagdag nyo para maganda. Pero kung wala, yan na po yung recommended doon kanina sa isa, yun po yung kopyahin nyo kasi yun na po talaga yung tama. Tapos references, lagay mo kung sino yung taong pwedeng kontakin ng employer na hindi mo kamag-anak. At saka sa baba, huwag mong kalimutan po na ilagay mo yung pangalan mo. At saka pitsa, at saka pipirmahan nyo po yan. Pwede nyo i-print tapos pirmahan mo. Tapos saka mo na lang po i-scan ulit. Tapos itaan mo sa sa PDF converter para maging siya, PDF siya. O kaya i-download mo ulit dito sa kung mapirmahan mo online, mas maganda. Kasi dito pa rin siya sa Word, maganda kasi sa Word na pwede naman siguro, pwede ka rin magpumirma dyan online. Kaya salamat, hanggang dito na lang.